Okay, I'm back. So, back to what's really essential. Alam niyo ba na ang buhay ng isang totoong believer ay malayong malayo sa buhay ng isang normal na tao lang. Sobrang layo. I never thought na mayroong ganitong reality. Kaya nga, bigyan niyo ng halaga yung sinabi ni Kristo na hindi ka papasok sa heaven kung hindi ka born again. Ibig sabihin ng born again ay walang original sin, hindi citizen ng mundong ito. I mean, hindi citizen ng kamunduhan. Hindi nandito ang iyong kayamanan, kahit mayaman ka pa, kundi meron kang kayamanan na nag-aantay sa iyo sa eternity. Sa next life, hindi ko sinasabing walang halaga ang buhay na to. Pero napakababaw, napaka-konti ng makukuha mo dito kung ito lang yung buhay mo. Kung ang meron ka lang ay yung mga normal na bagay. Hindi ko sinasabing maliit na bagay ang pamilya. Dadalhin mo ang pamilya mo sa heaven kung sila ay magiging born again din. Alamin yung maigi kung ano ibig sabihin ng born again. Ang born again ay hindi religion. Ang born again ay isang realidad. A mysterious reality na nangyayari pag nagrepent ka ng totoo. Pag si Kristo ang inuna mo. Pag tinanggap mo yung ino-offer niya. Kasi kinakailangan mo mamili eh. Kinakailangan mo mamili kung sarili mo o will ni God ang susundin mo. Ngayon, ano yung sinasabi ko reality? Imagine, dati yung utak mo, yun lang. Kung ano yung pumasok sa utak mo, sinusunod mo. Pag believer ka na, pag born again believer ka, mayroon nagsasalitang hiwalay. Hindi ikaw, si Holy Spirit, nagsasalita sa loob ng utak mo. Binibigyan ka ng instruction. Ang ganda, no? Pag nakuha mo yon, di ka magkakamali kasi siya mismo magbibigay ng instruction. Remember that the Holy Spirit, who is also part of the Trinity, is God and has been to the future. Siyempre, gusto mo yung advisor mo, yung alam yung magiging future mo. Kaya ngayong sasabihin niya lang sa'yo is mga bagay na makakatulong sa future mo. Hindi ito lang. Alam niyo ba kung ikukumpara niyo ito sa buhay na darating, is parang ito, isang linggo, yung darating is, paano ba yung walang hanggang? Isang araw na walang araw at gabi. Ayaw maputol. Ha? Pag sinabi mo kasing eons of time, parang billions of years, kahit yun kulang. Kasi nga naman, ang ginagamit na comparison is buhangin ng dagat. Ha? Yan ang eternity. Buhangin ng dagat. Walang katapusan. Kaya wag mo isugal yan. Wag kang pumayag na ito lang ang buhay mo. Aralin mo. Hanapin mo. Magpasa ka ng Bible na dun sa Romans at Ephesians sa mga secrets. Ang ikli lang nun. Magdadasal ka lang kay Holy Spirit. Please, ituro mo sa akin kung ano yung ibig sabihin nito. That's it. Makukuha mo mga sekreto. At magsisimula ang totoong peace mo. Yun ang susunod. Yung peace. Heavenly peace na galing sa totoong faith. Yun. I-discuss ko yun next time. Yan muna for now.